Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalamat, yung ilalahat ko natunan para sa daily devotion na pinamagatang Speak by the Spirit. So, last series and last topic ng Harnessing the Power of Words. So, yung scripture natin ngayon is 1 Corinthians chapter 2 verses 13 and sinasabi na, "This is what we speak not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with Spirit-taught words." Tagalog, kaya nga kami ay nangaral hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katuwang spiritual para sa magtataglay ng Espiritu. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, the Spirit speaks to us. So, meaning to say, ang Espiritu Santo is nangungusap sa atin upang mabigay ng gabay, karunungan, syempre kaaliwan, sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay natin sa Panginoon. At narinig natin ang kanyang tinig sa ating puso at isipan. So, the Spirit speak to us. Yung Spirit is nangungusap talaga sa atin. Hindi lang spiritually, kundi sa iba din. Nakaloob ng Panginoon Diyos. Next, the Spirit speak through us. So, ang Espiritu Santo ay maaaring gumamit ng ibang mga salita or ating mga salita upang magbigay ng inspirasyon, magbigay ng payo, or magdala sa kagalingan sa iba. Excuse me. Sa tamang pagkakataon. So, nilalagay niya ating bibig sa mga tamang salita, hindi sa mga maling salita or maling mga pagpaplano para sa Panginoon. So, the Spirit speak through us. And number 3 is the Spirit empowers our words. Meaning to say, ang Espiritu Santo or ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan nagbibigay ng kapangyarihan ng ating mga salita upang maging mas makapangyarihan at maging makahulugan or magkaroon ng purpose yung pananalita natin sa iba. Ang mga simpleng salita ay naging instrumento ng pagbabago at pagkikilos. So, the Spirit empowers our words. So, bilang application, number 1 is receive words from the Spirit. Meaning to say, upang marinig natin yung Espiritu Santo or yung Holy Spirit, kailangan natin maging bukas sa kanyang salita sa pamamagitan ng pag-pray, pagbabasa ng Bible, pagninilay, at maging tahimik upang painggan siya. So, halimbawa na nito na ako, bago ako gumawa ng decision, naglalaan ako ng oras mag-pray kay God and magbasa ng kahit isang Bible verse mula sa mga Bible or sa mga Bible app na nagbibigay linaw sa aking mga gagawin, no? So, para sa akin is talagang receive words from the Spirit. Makakareceive ka na words kapag, lalo na sa Bible, kasi ayun talaga yung pinagbabasahan. Kapag gusto mong sumagot sa'yo si Lord God, dun ka sa Bible mag-base, no? So, receive words from the Spirit. Next, speak through the Spirit. So, kapag nagsasalita tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, siguraduhin natin yung ating pananalita is puno ng pagmamahal, kababaang loob, at syempre katotohanan. Hindi tayo nakasalay sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating talino, kundi sa gabay ng ating Holy Spirit. Halimbawa, sa halip na pagsabi natin na maigpit yung kaibigan natin na nagkamali, no, sabihin natin na mahinahon na kaya mo yung ayusin, no? Nandito ako para tulungan ka, nandito si Jesus para tulungan ka, ang gagawin ni Jesus sa instrument para tulungan ka. So, speak through the Spirit. And lastly po is harness the power of words by the Spirit. Meaning to say, ang salita ay mas makapangyarihan kapag inahayaan natin yung Holy Spirit ang gumagabay sa atin, no? Sa ganong paraan, yung ating pananalita ay naging mas pagpapala at hindi sumpa. For example, may isang pagtitipon or isang event, hinayaan mong magdasal ka ayon sa gabay ng Holy Spirit, no? Or kaya nasa lugar ka na feel mo na nasa panganib kang lugar, no? So, hinayaan ka magdasal by the Holy Spirit, no? By the guide of Holy Spirit. And yung panalangin natin is nagbibigay kapayapaan sa mga tao at naging daan sa kanilang pagkakaisa. So, harness the power of words by the Spirit. So, ayun lang po yung natutunan sa daily devotion na may matutunan kayo, may share sa iba, at share po mapay sa ating buhay. Hindi po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.